Magsisimula nga ang ika-10 chapter ng solo leveling sa kung saan makikita ang labis na paghihinagpis at galit na nararamdaman ni Jinwoo. Tila nawalan na nga rin ito ng pag-asa matapos sa ginawang pang-iiwan ni Mr. Kim sa kanilang tatlo. Dahil nga dito ay naiisip niya na ito na daw ang kanilang katapusan. Bahagya nga na naman sumarado ang pintuan dahil dito. Sinabi ni Mr. Song na nagsasarado na nga daw ang pintuan. Huli na nga daw ang lahat, subalit naiintindihan niya na nga daw ang mga palatuntunan dito ngayon. Minungkahin itong umalis na lang daw sila. Medyo nagulat nga dito si Jinwoo sa sinabi nitong si Mr. Song. Tinanong nito si Mr. Song kung anong ibig sabihin nito. Wika naman ni Mr. Song ay hindi nga daw magsasara ang pintuan ng tuluyan basta meron lamang isa sa kanila ang maiiwanan dito sa may altar. At mahaba pa ang panahong ilalagi nila dito sa mundo sapagkat sila ay mga bata kumpara sa kanya. Sila ang nararapat makalabas dito ng ligtas. Minungkahi ni Mr. Song kay Johi na alalayan nito si Jinwoo para makalabas at pumayag naman itong dalaga. Subalit bigla na lang itong bumagsak sa sahig at nagulat itong dalaga sa kung anong nangyari bigla sa kanya. Nanginginig ang buo nitong katawan at hindi mapakali sa kung anuman nangyayari dito. At nagtanong nga ito kung ano nga ba daw nangyayari sa kanya. Sinabi nitong ang kanyang binti ay hindi na makagalaw pa. Tinanong naman ito ni Mr. Song kung wala na ba daw itong mana. Mukhang nasobrahan na nga itong dalaga sa paggamit ng kanyang mana nung pinapagaling nito si Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo kay Mr. Song na dalhin itong si Johi at umalis na dito. Sabi ni Mr. Song na sinabi niya na daw na siya ang maiiwan dito. At sinagot ito ni Jinwoo na kung sino daw ang tutulong kay Johi. At wala na nga daw silang oras pa para magtalo. At pinapaalis na nga ni Jinwoo ang mga ito. Napapaisip na lamang itong si Mr. Song. At nagmumungkahi itong si Johi na siya lamang ang magpapaiwan at si Jinwoo na lamang ang isama ni Mr. Song palabas dito. Sambit naman itong ni Jinwoo na kung naalala nito na nangako ito sa kanya na ililibre niya ito ng pagkain minsan. Inabot ni Jinwoo ang kaisa-isang kristal na meron siya at sinabing gamiton ito para bumili ng pagkain. At kapag nakalabas nga siya ng buhay dito ay ang una niyang gagawin ay kukunin niya ang sukli dito sa dalaga. Bumuhos nga ang mga luha sa mga mata nitong si Johi na tinanggap ang kristal. At sinabi ni Johi na bakit daw nakukuha pang magbiro nitong si Jinwoo sa sitwasyon na kinalalagyan nila at bigla na lamang hinampas ito ni Mr. Song ng kamay sa kanyang batok upang mawalan ito ng malay. Binuhat na nga ni Mr. Song si Johi at humingi ito ng tawad kay Jinwoo. Pero wala na nga daw silang oras na dapat pang sayangin. Sinabi ni Jinwoo na ipinapaubaya na niya ang kapanan nitong si Johi kay Mr. Song at sumang-ayong naman dito ang matanda. Dito nga ay nakayuko na lamang ang ating bida habang gumagawa ng mga malalim na paghinga na parabang ihinahanda na nito ang kanyang sarili sa magaganap maya-maya lamang. At pinagmasdan nga ni Jinwoo ang dalaw na papalabas ng pintuan at ligtas nga rin silang nakalabas. Dito nga ay mukhang nabunutan siya ng tinik dahil dito at iniisip na siya na lamang mag-isa ang kailangan pang mamatay. Kung alam niya lang sana na mangyayari ito ay dapat ay nagpalista pa sana siya sa maraming insurance. Dito ay napalingon na lamang siya sa kinaroroonan ng espada na iniwanan ni Mr. Kim. Pilit niya itong inabot na mukhang balak niyang lumaban hanggang sa huling patak ng kanyang mga dugo. Naghanda na nga ito sa pakikipaglaban kahit takot na takot ay iniisip nga nito na wala na siyang lalabasan. Kaya kahit isa man lang ang kanyang mapabagsak sa mga ito. Dito nga ay papalapit na ng papalapit ang mga statwang mga bato. Makikita sa mga mata ni Jinwoo ang kawalan na ng pag-asa sa duguan nitong mata. Baka sa kanyang mga labi ang galit at ang pagnanais nitong mabuhay kahit nasa gitna nitong kawalang ng pag-asa. At hinamon pa nga nito ang mga statwang bato. Dito nga ay nag-umpisa ng sumugod ang may sibat na statwa. Itinaas na nito ang kanyang sibat patungo kay Jinwoo. At sapol nga dito si Jinwoo sa kanyang dibdib at wala itong nagawa sa sobrang bilis nito. Dito nga ay sumuko siya ng dugo dahil sa malubhang tama nito sa dibdib. Mukhang hindi pa nga dito nakontento ang statwang may sibat, pinihit pa nito ang sibat. Itinaas pa nito ang kanyang sibat at binuhat si Jinwoo pataas kaya nahiwa at naputol ang balikat nitong si Jinwoo. Bumagsak nga itong si Jinwoo sa pinakagitna ng altar na naliligo sa dugo. Halos lumabas na nga ang mga mata nitong si Jinwoo sa dinanas nitong pinsala mula sa statwa. Kahit sobrang grabe na ng dinanas nito ay buhay pa rin siya at hindi na makagalaw sa pagkakahiga nito sa altar habang nagsusuka ng mga dugo. At kahit sobrang sama na ng kanyang kalagayan ay ang tanging nasa isip niya lamang ay ayaw niya paring mamatay. Hindi talaga ayos sa kanya ang mga nangyayari ngayon at dinaranas niya. Naiisip nga nito ang mga sinabi ni Mr. Kim. At galit na galit ito rito dahil puro katarantaduhan lamang daw ang pagpapasalamat nito sa kanya. Galit na naiisip niya na ginamit lamang siya nito para makalabas dito at kahit naman siya ay mayroon din namang pamilya at kahit siya ay ayaw pa rin naman niyang mamatay. Hindi nga naman nakakatuwang isipin na siya lamang ang mamatay. Kung sino ba daw niloloko niya? Hindi naman siya mapagkunwaring tao. Ayaw niya pang ang dito magtatapos lahat sa kanya. Habang naghahanda na ng pag-atake ang isa pang statwa laban sa walang kalaban laban niyang lupaypay na katawan ay sa isip-isip nitong si Jinwoo kung meron lamang siyang pagkakataon pa. O kahit isang huling pagkakataon na lamang. Mabilis na ngang itinaga ng statwa ang espada nito kay Jinwoo. Dito nga ay bigla nang namatay ang pinakahuling asol na apoy na indikasyon na natapos na ang oras. Ang espada ng statwa ay papalapit na ng papalapit sa kanyang katawan.
At napakalapit na nga nitong espada sa kanyang katawan, at kapag ito ay tumama sa kanya, ay sigurado na ang kanyang kamatayan. Nang may biglayng lumabas sa kanyang harapan, isang notice na nagsasaad na nakumpleto na nito ang lahat ng kinakailangan upang makumpleto ang isang secret quest ng katapangan ng mahina. Nagulat itong si Jinwoo sa kanyang nakikita dito. Parang tumigil ang oras dahil dito. Natanong sa sarili kung ano ba daw itong secret quest na nasa harapan niya. At kung paano niya nakamit ang mga pangangailang dito. At meron din siyang naririnig na boses na hindi niya malaman kung saan ito nanggagaling. Sinabihan siya nito na kwalipikado siya na maging isang player at kung tatanggapin niya ba ito. Nagtataka nga itong si Jinwoo dahil dito, dahil mamatay na nga daw dapat siya. Sinasabihan siya nito na wala na daw siyang oras. At kapag tumanggi siya ay titigil sa pagtibok ang kanyang puso. Napatanong naman siya sa kanyang isip na kapag tinanggap niya ito ay ibig bang sabihin nito ay hindi na siya mamamatay. Dito niya ay nagdesisyon na niya na maging isang player at dito nga ay tinanggap niya na ito. Nagkaroon na nga ng isang notice na binabati siya dahil isa na nga siyang ganap na player at dito nga ay nagliwanag ang kanyang katawan. Hanggang sa balutin ang buong katawan niya ng liwanag. Sa gitna ng mga nakatayong higanti ay nagliliwanag si Jinwoo hanggang sa papalaki ng papalaki ang sinasakop ng liwanag. Sinakop na nga ng liwanag ang buong silid. Ang tanging makikita na lamang dito ay ang nakakasilaw na liwanag. At dito na nga nagtatapos ang ika-10 chapter ng manhwa na Solo Leveling. Maraming salamat! Kung nagustuhan mo itong video na ito ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow.